Noon pa man may kamahalan na ang hamon. Bukod sa matagal at mabusisi ang proseso sa paggawa nito, ang tradisyonal na hamon kasi gawa sa isang buong pigi. Katunayan, ang salitang hamon ay mula sa Old English word na hom, na ang ibig sabihin ay back of the knee o hind legs. Sa paggawa ng hamon, pigi ang karaniwang ginagamit. Pinakamalaman kasi ang parting ito. Ang ham factory na ito sa Pasig, tradisyonal na paraan pa rin ang ginagamit sa paggawa ng hamon. Ito ang tinatawag nilang smoking room. Smoking room ng mga hamon. Itong kwarto na ito, kayang maipagkasya ang up to 150 to 200 na piraso ng hamon. So, pauusukan nila ito, mapupuno ito ng usok. Ang temperature ay 150 degrees. Tapos, 4 to 5 hours nilang pauusukan para talagang matanggal yung moisture nung hamon para hindi siya mabilis na papasukan ng bakterya. Ang mga pinausukang hamon ililipat sa airing rack. 3 araw namang mananatili dito ang smoked hams. Andito na tayo ngayon dun sa 3rd stage ng pagpoproseso sa ham. Ito na po, sir, yung cooking stage. Cooking stage. Oo, dito na niluluto. Dito na po niluto, ma'am, sa ito na yung kawa. Ano po ang laman nito? Saan po natin niluto itong mga hamon na ito? Diyan, ma'am, sa tubig na may asukal at saka laurel, klabo, at saka sangke. Yun ang ingredient Ano po namin yun? dyan, ma'am. Klabo? Klabo. Klabo? Oo. Ano po yung Parang klabo? pato, ma'am. Ay, parang anis? Oo. Ah, ganon. Oo. Star anise. Star anise. Oh, Tapos? Saka yung star anise, tsaka yung klabo, at saka Okay. laurel. At saka laurel. Walang mantika? Wala, ma'am. Puro tubig lang yan, ma'am. Kusa lang lalabas ang mantika dyan, ma'am. Kasi ang dito sa daming taba. ma'am. Oo, ma'am, yan. Gaano katagal po ninyo niluto dito? Yan naman, may 3 hours hanggang 5 hours. Okay, so ito na yung napalamig na natin. At luto na itong ham na to, pero nakikita nyo brown pa yung kulay niya. Alam naman natin yung ham medyo pinkish siya, tsaka walang balat. Ma'am. So ano na po gagawin natin dito, Kuya Jun? Ngayon, ma'am, tatanggal po natin sa balat, ma'am. Paano po yun? O, sige. Ganito, ma'am. Ganyan lang? Oo, ganyan, ma'am. Pagbabalat, ma'am. Sobrang lutong-luto na talaga to, tsaka luto sobrang na tayo lambot. Kasi lambot, ma'am. Kasi bagong luto to, ma'am. Yan. Ang bango na niya, grabe. So ito, yung mga, nagmantika na siya talaga, no? Tapos ngayon, ma'am, Wow! lagyan po natin po siya ng white sugar. Ganyan karami? Oo, kaunti pa rin, ma'am. Konti pa yan, tapos Tapos gaganon. gaganon mo. Oh my gosh, napakamakasalanan nito pagkain ito. Yan, pag ma'am, Sugar and fat, oh my God. para maplansa siya, man, na hindi siya masusunog. Hindi siya So, masusunog. kasi pag hindi walang asukal, ma'am, yung taba, nasusunog, Ako, ma'am. ito yung nagpapasarap eh, yung... Oh, yun, ma'am. Kasi pag Oo, diba? naplansa na siya, parang litso na siyang titingnan. Ito yung parang magsisilbing coating niya. Di ba pag kumakain tayo ng ham, di ba parang merong caramelized sugar Ayun, on ma'am, top? oo. Naku! Ang sarap-sarap! Pagkatapos, paplansyahin ito para matunaw o mag-caramelize ang asukal. Oh my gosh! Bakit umaapoy pa, sir? Oo, mapoy pa, ma'am. Kasi, Uy, naaamoy ko na yung bango nung nasusunog na white sugar, ma'am. asukal. Yan. Parang litso na siya ngayon, Oh ma'am. my gosh, look at that. Tapos dito, ma'am, lahat ito, maplansa yan. Ay, Oo. pwede po bang pasubok niyan, Oo, sir? ma'am, pwede yan, ma'am. Kasi, ayan. Yan, pwede na Okay. yun. Umaapoy pa, oh my gosh. Yan, pwede na. Tapos, pag ganyan po, Sige na, ma'am. Yan. Takilid lang, ma'am, para naplansa na hindi nakukusot. shucks, nasunog na ba? Basta wag lang tumagal, ma'am. Kasi pag tumagal, nalos nasusunog siya. Padaplis-daplis lang. Yan. Yan. Pantay na po ba? Oo, dito, ma'am. Pieces pwede rin. Yan. Teka, ito pa po. Out. Okay, okay. Okay! Sige, ma'am. Kuya, kayo na po magtuloy. Sige, ma'am. Parang palpak po ata nagawa ko. Di okay lang, ma'am. Ano naman, ma'am. Ganito lang ang upayan, ma'am. Ayun! Ang bigat niya, grabe. Oo. Mabigat talaga, ma'am. Tsaka Ito, masakit lalo sa na. mata kasi. Yung uso kasi Yung asukal yung uso. nasunog, ma'am. Kaya medyo masakit sa mata.
Pumurot akong konti. Wow! Wow! Napakasarap. Ito yung balat lang. Kahit yung balat, sir, ang sarap eh. Ang sarap. Ang sarap ng combination ng manamis-namis na maalat-alat. Wow! Grabe! Ibabalot sa plastic wrap ang ham, iva-vacuum at saka titimbangin. Alright, ito ay 5.3 kilos, 7,397 pesos. Wow! Kaya naman, mula noon hanggang ngayon, ang hamon ay usually hinahain lamang kapag may espesyal na okasyon. Kasi ang mahal! Ang mahal niya, pero sulit naman kasi primera klase yung ginagamit ng mga sangkap. Tapos, mahabang proseso ang pinagdadaanan bago mo matikman itong leg of ham na ito. Sinasabing mga Espanyol ang unang dagdala ng hamon sa atin. Ginagawa raw nilang hamon ang mga karne noon para mapreserba ito. Ang hamon ay hindi sa atin, no? Ito ay galing sa Europa, no? Particular sa Spain, no? Kumbaga naging traditional na pagkain pag winter time, no? Not necessarily Pasko, no? Pero pag malamig. Actually, ang hamon ay pagkain ng mga travelers, no? Ng mga naglalakbay. Kasi wala pang eroplano, no? Mga barko ang hanap nila, tumatawid sila ng Pasipiko, ng Atlantiko. Kasi ang hamon ay pangmatagalan na pagkain. So dinala ito, no, ng mga Espanyol sa Pilipinas. Pero pagdating sa Pilipinas, itinuring na espesyal na handa ang hamon. Putahing inihahain lamang tuwing espesyal na okasyon, partikular na kapag Pasko. Tradisyong naging bahagi na ng kulturang Pilipino. Actually, ang unang nagsimula nito ay mga praile, no? Mga miyembro ng alta sosyedad. So, mga mayayaman. So, sa hapag nila, tuwing Noche Buena, ito unang makikita. Kasi, nung araw, parang status symbol ang pagkakaroon ng ham. Dahil ito ay imported pa. No? Galing ito sa Madrid, particular sa Cadiz, no? Sa Espanya. Hindi nilalantakan ng dire-diretso, patikim-tikim lang. Hindi siya iniuulam. No, ito ay parang pika-pika lang, no. Isang kain ay isang lagok ng alak. Dahil tumaas ang demand sa hamon lalo na tuwing sasapit ang Pasko, naging moderno na rin ang paggawa nito. Sa bayan ng Marilao, Bulacan, isang modern ham factory naman ang ating bibisitahin. Dahil very, very concerned sila with cleanliness at saka sanitation, kailangan magsuot tayo ng kanilang mga ganitong klaseng mga kasuotan. Right. Pang doktor lang yung peg ko, ha? Okay. Ano po ito? Towing area po dito, ma'am. Pinotow natin yung karne ng 16 to 24 hours para... Kasi frozen siya? Frozen siya, rock frozen. Binoblower natin siya at nasa control temp. Yung kwarto natin, control temp siya at positive 8. Ipi-pre-cut ang mga karne at tatanggalan ng sobrang taba at blood clot. Pagkatapos, padadaanin ito sa metal detector para siguraduhing walang nasamang bakal sa karne. Imimix na po natin yung karne dito sa vacuum tumbler para maghalo na yung mga ingredients. So dito din pinapalambot yung karne sa loob ng almost 3 hours. Didiretso ang mga karne sa stuffing machine. Dito na magkukorting bola ang hamon. Pagkalabas sa smoking machine, ilulublog naman ito sa yelo para hindi ma-overcook. So ito yung smokehouse. Dito yung smokehouse, dito natin niluluto yung ham sa loob ng 3 oras. Pag na-steam na siya, ganito yung lalabas, ilalagay ngayon sa ice. Yes, ma'am. Ice chilling. Ice chilling. So ang gusto ninyong ma-achieve dito ay maging frozen siya? Hindi pa po, ma'am. I-cool down lang po natin yung ham para hindi siya masyadong maluto. Pagkalipas ng 1 oras, ready for glazing na ang hamon. May 7 klase sila ng hamon na pagpipilian depende sa inyong budget. Ito yung pinaka-hamon na hamon at pinaka-masarap of all the ham na nandito.
Very lean yung meat niya pero meron siyang layer ng taba doon sa labas. Tapos saktong-sakto lang yung kanyang sweetness. Lasang-lasa mo yung meat. Lasang-lasa mo na kumakain ka ng karne, kumakain ka ng pork. Meron silang iba't ibang categories ng ham na syempre iba-iba rin yung presyo para lahat ng klaseng pamilya ng Pilipino, whether mayaman o mahirap, ay may pagkakataong makatikim ng hamon or magkaroon ng hamon sa kanilang hapa.